James, kailan pa naging mali ito sa'yo? Bakit dati ikaw mismo gumagawa ng paraan para magawa ang ganitong bagay? Tapos ngayon mali. Punong-puno ng hinanakit na wika niya habang umiiyak. Oo, Rio. Mali ito dahil magkapatid tayo. Mariing wika nito na ikinaawang ng kanyang labi. Teka, senyorito, may lagnat ka ba? O baka naman nalipasan ka ng gutom kaya kung ano-ano na sinasabi mo dyan. Magkapatid? Tayo? Si Kuya Joel lamang po ang kapatid ko, senyorito. Pinapaalala ko lang po sa inyo kasi baka naman nakakalimutan nyo na. Ganun ba kahirap na tanggapin ako? Ganoon nyo ba kamahal ang babaeng sinasabi nyo para saktan nyo ako ng ganito? Nagagawa ka pa ng kung ano-anong dahilan para lamang layuan kita. Tapos hindi ka pa nasiyahan. Gusto mo pa na magpakasal ako kay Sir Brent? Mahabang pahayag niya dito. Mahalata sa kanyang boses ang kanyang sama ng loob sa lalaki. Paano nitong nagawa iyon sa kanya? Bakit pa nito kinuha ang lahat ng kanyang first kung wala naman pala itong balak na patunayan siya? Oo nga, hindi siya umaasa na pananagutan siya nito pero ang ipangalandakan nito, napakasalan sa Sir Brent ay kalabisan na. Lalo namang nakakasama ng loob na gumagawa pa ito ng nakakatawang alibay para lamang layuan siya. Ang tanga naman niya kasi, bakit pa siya nagtapat dito ng kanyang nararamdaman? Kay babae niyang tao, siya pa talaga ang unang nagtapat. Hindi sana niya dinanas ang kahihiyan at sakit na sa dibdib na nararamdaman niya ngayon. Lakas talaga ng loob niya tapos eto lang ang mapapala niya. Nagpakabulgar pa siya para lamang maipaalam dito ang kanyang nararamdaman pero napahiya pa siya. Kaya lang bakit may paiyak-iyak pa ito? Kailangan pa talaga nitong magdrama para lamang layuan siya. Hindi ako nilalagnat at lalong hindi ko nagugutom, Rio. Hindi rin ako gumagawa ng dahilan para lang layuan ka at para lang tanggihan ka. Totoo sinasabi ko, magkapatid tayo sa ina. Si Mama at ang tunay mong ina ay iisa. Seryosong wika nito at pasimpleng pinahid ang luha. Huwag kang gumawa ng kwento, James. Iisa lamang ang aking inay at yun ay si Rebecca de los Santos. Ang namayapa kong ina. Kaya please lang itigil mo ng kaibangan mo. Hindi na kita pipilitin pa kung ayaw mo, edi wag. Tapos ang usapan. Pero di mo ako mapipilit na magpakasal kay Sir Brent. Magkaibigan lamang kaming dalawa at huwag ka ng mga alam sa lupain namin. Kaya ko maibalik iyon kahit na walang tulong mula sa'yo. Mataas na ang boses na wika niya dito. Oh, siya nga pala. Kalimutan mo na lamang ang sinabi ko sa'yo kanina. Kalimutan mo na lamang ang kahangalan kong nagawa. Sorry sa abala. Makihatid na ako sa amin at pagkatapos dito, kakalimutan na kita at please lang. Huwag mo na ulit akong guguluhin pa. Hindi niya napigilan ang hindi maluha pero maras niyang pinahid iyon. Ang itay mo, siya makapagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Itanong mo sa kanya ang lahat. Siguro naman hindi siya magsisinungaling sa'yo. Wika nito. Please lang, James. Tumigil ka na. Pakihatid mo na lang ako pwede. Wika niya at saka tumalikod na. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya, naramdaman niya ang pagpulupot ng mga bisig nito sa kanyang bewang mula sa likuran. Sana nga, Rio. Sana nga hindi na lamang totoo ang lahat. Sana nga hindi na lamang kita kapatid. Ang tagal kong inasam na marinig mula sa iyo na mahal mo ako. Ang tagal ko na rin paulit-ulit na sinubukang magtapat sa iyo pero nung nagkaroon na ako ng lakas ng loob na ipagtapat sa iyo ang totoong damdamin ko, saka ko naman nalaman ang lahat ng ito. Kung kailan marami na akong plano para sa atin, saka ko pa nalaman ito. Mahal na mahal kita, Rio. Sobrang pinakamamahal kita pero ang sakit namang magbiro ng tadhana sa atin. Dahil hindi tayo pwede. Magkapatid tayo at yun ang totoo. Mahabang pahayag nito habang panaka-naka ang paghikbi. Mahigpit ang pagkakayakap nito mula sa likuran na animoy ayaw na siyang pakawalan pa. Pero pakiramdam naman niya na manhid ang kanyang katawan. Bakit tila hindi nga ito nagbibiro? At tama ba ang kanyang narinig na sinasabi nito? Mahal din siya nito pero pumipigil lamang dito ay ang pinaniniwalaan nitong magkapatid sila. Maya-maya ay niluwagan nito ang pagkakayakap sa kanya at dahan-dahan siyang pinaharap nito. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili nang masilayan ang mukha nitong hilam sa luha. Bigla ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan natatakot siyang alamin pa ang mga sasabihin nito.
Marahan siya nitong hinagkan sa noo at saka idinikit nito ang noo sa noo niya. Humikbi na naman ito at bahagyang inilayo nito ang muka sa kanya, tinuli ng dalawa nitong palad ang kanyang muka. Alam kong mahirap paniwalaan nito, Rio, pero bilang nakatatanda mong kapatid, bilang kuya mo, humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo. Hindi ko man sinasadya. Hindi ba natin sinasadyang may mamagitan sa atin, pero hindi mo pa rin maiaalis sa akin ang makonsensya. Dahil ako na dapat inangangalaga sa iyo. Ako pa ang kumuha ng bagay na pinakaiingatan mo. Patawad, Rio. Patawarin mo ako. Umiiyak na wika nito. Siya naman ay umiyak na rin. Tuliro ang kanyang isipan. Hindi niya matanggap ang sinasabi nito. Ang paghingi nito ng tawad sa bagay na parehas naman nilang ginusto ay isang patunay na hindi ito gumagawa lang ng kwento. Natatakot siya na mapatunayang nagsasabi nga ito ng totoo. Paano na sila ngayon? Nagmamahalan sila pero na dahil lamang sa sinasabi nito, hindi sila pwedeng magsama. Niyakap niya ito ng buong higpit. James, baka naman nagkakamali ka lang. Please, samahan mo ako kay Itay. Para patunayan sa iyong hindi totoo lahat ng sinasabi mo. Mahal mo ko, di ba? Nagmamahalan tayo. Gusto kitang makasama habang buhay, kaya please naman no. Huwag kang humingi ng sorry sa mga maligayang sandaling pinagsamahan natin. Mahal kita eh. Nararamdaman kong mali ang hinala mo. Please, umuwi na tayo ha. Sabay nating alamin ang totoo. Pakiusap niya dito. Sige, umuwi na tayo. Gusto ko rin marinig ang sasabihin ng iyong ama. Gusto ko rin malaman kung nasan ang aking mama at kung ano nangyari sa kanila. Pagsang-ayon nito at saka hinawakan nito ng buong higpit ang kanyang palad at saka sabay na silang nagtungo sa kotse nito. Ilang sandali pa ay lula na ulit sila ng kotse nila. Wala ni isa man sa kanila ang nagsasalita. Basta mahigpit lamang nitong hawak ang kanyang kamay. Pakiramdam naman niya ay tila nauupo habang papalapit sila sa kanilang lugar. Paano kung tama nga ito? Paano kung talagang kapatid niya ito? Paano na sila? Paano na ang nararamdaman nila? Naalala niya ang panginginig at pamumutla ng kanyang Itay kanina nang maabotang kausap nito sa James. Napailing siya. Hindi pwede mangyari iyon. Imposible dahil hindi niya kilala ang ina na sinasabi ni James. Ang kanyang inay Rebecca lamang ang nag-iisang ina na nakilala niya simula pa nang siya ay magkaisip. Ilang sandali lamang natanaw na niya ang papasok sa kanilang sentro. Mas lumakas ang kaba niya sa kanyang dibdib habang papalapit na sila sa kanilang bahay. Hanggang sa tuluyan na ngang mag-park sa gilid ng kalsada si James. Nahihiya siya nang inalalayan siya nitong makababa at tinawakan nito ang kamay niya dahil nakatingin sa kanila ang mga taong nakatambay sa tapat ng tindahan. Siguradong machichismis siya nito sa kanilang barangay pero hindi naman niya magawang alisin ang kamay niya dahil doon lang din siya humuhugot ng lakas. Pakiramdam kasi niya nangihina siya sa mga ipinagtapat nito. Isama pa ang katotohanan ng mahal din pala siya nito. Yun nga lang hindi sila pwede gaya ng sinabi nito. Kung wala lang sigurong ganong issue, baka napakasaya niya ng mga sandaling iyon pero hindi nga niya magawang magsaya dahil sa mga revelasyon nito. Habang naglalakad sila patungo sa bahay, pakiramdam niya ay nakatingin ang lahat ng mga mata sa kanya. Maging ang mga kapitbahay nila na talagang dumungaw pa sa bintana para lamang makita sila ng maigi. Ganito kasi sa probinsya, makita lamang kayong magkasabay o magkahawak ang kamay, malaking issue na iyon. Malalaman mo na lamang na nagka-boyfriend ka na kahit ang totoo ay wala naman dahil nga sa mga chismosang nagkalat sa paligid. Itay, nandito na po ako. Tawag niya sa ama nang makarating sila sa kanilang bahay. Pinilit niyang hilahin ang kamay na hawak nito dahil baka mahambalo siya ng kanyang Itay kapag nakita sila nito. Pumasok sila sa loob at pinapasok din niya sa sala si James. Masalan ang kanilang pag-uusapan kaya sila lamang dapat ang makakaalam noon. O anak, Aba, at bakit kasama mo ang damuho na iyan? Wika nito na hindi na natapos nang makita si James. Nanggaling ang kanyang Itay sa kusina at kasunod naman nito ang kanyang kuya. Itay, huwag ho kayong magalit sa kanya. Ako mismo ay nag-imbita sa kanya dito para marinig din niya ang sasabihin ninyo. Seryosong wika niya sa ama. Anong ibig mo sabihin, anak? Nautal na tanong nito. Minabuti niyang paupoy nito.
Tumabi naman dito ang kanyang Kuya Joel. Itay, totoo po bang hindi si Inay Rebecca ang aming tunay na ina? Sino si Felisa sa buhay ninyo? Diretsahang tanong niya kahit na kinakabahan siya sa isasagot nito. Rihanna, nahihibang ka na ba? Ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Galit na tanong ng kanyang Kuya Joel sa kanya. Si James naman ay nakatingin lamang sa kanyang ama na hindi magawang makapagsalita at hindi rin makatingin sa kanya. Itay, please po. Kailangan naming malaman ni Kuya ang totoo. Please po, Itay. Maintindihan naman po namin ni Kuya ang lahat eh. Kailangan ko lamang pong malinawan. Gumaralgal na ang boses na pakiusap niya sa ama. Bumuntong hininga ito bago nagsalita. Mga anak, totoo ang sinasabi ng lalaking ito. Patawarin niyo sana ako kung inilihim ko ang lahat sa inyo dahil akala ko noon hindi na ninyo pa malalaman ang lahat dahil nandiyan naman ang Inay Rebecca ninyo para tumayong ina para sa inyo. Hindi ko akalain magkakaharap kayo ng anak sa unang asawa ng inyong inay. Kaya nga pilit ko kayong pinalalayo sa kanya dahil nang malaman kong anak siya ni Don Enrile, batid ko na kaagad na siya ang panganay na anak ni Felisa. Patawarin niyo ako mga anak ko. Masakit lang din kasi ang ginawang pang-iiwan ng inyong ina sa atin kaya naman minabuti ko na lang na ilihim ang lahat ng ito sa inyo. Marahil hindi mo na natatandaan iyon, Joel, dahil mahigit 3 taon ka lamang noon at ilang buwan ka pa lamang, Rihanna. At ang dumating sa buhay natin si Inay Rebecca ninyo, itinuring niya kayong parang tunay na anak kaya naman akala ko tama na yung may buo at masaya tayong pamilya. Hindi ko na inisip na karapatan niyo ring malaman ang totoo. Mahabang pahayag nito, nautal pa at hindi maiwasan ang paggaralgal ng boses. Siya naman ay biglang napahawak sa ulo. Pakiramdam niya ay nanlamig ang kanyang buong katawan at ilang sandali pa ay nagdilim na ang buong paligid. Bago siya tuluyang nawala ng ulerat, may matitipunong bisig ang sumalo sa kanya at narinig pa niya ang pagsigaw ng kanyang kuya, ni James at ng kanyang itay. Masakit ang ulo ni Rio nang imulat niya ang kanyang mga mata, ngunit agad na napakunot noo siya nang mapansing wala sila sa kanilang bahay. Nakita niya si James na halatang problemado at tila malayo ang iniisip. Hindi nito napansin na gising na siya dahil nakatanaw ito sa bintana. James, nasan tayo? Tanong niya dito sabay bangon. Rio, gising ka na pala. Mabilis itong nakalapit sa kanya at inalalayan siya sa pag-upo. Bakit tayo nandito, James? Saan ito? Tanong muli niya. Nandito tayo sa ospital. Dinala kita dito dahil nawalan ka ng malay tao kanina. Malungkot na wika nito at saka tila walang kasigla-siglang umupo ito sa upuang nasa tabi ng kanyang hospital bed. Napatingin siya sa paligid. Maganda ang silid na iyon. Malaki kaya hindi niya agad naisip na nasa ospital sila. Ibang-iba kasi sa silid na inuukupa ng kanyang itay ang itsura noon kaya napagtanto niya na nasa VIP room sila. Pasensya na, James. Sana hindi mo nila ako dinala dito. Tapos, sigurado ako na mahal ang bayad dito sa silid na ito. Mababaon na lalo ako niyan sa utang sa iyo eh. Wika niya dito. Nahihiya na talaga siya dito. Napabuntong hininga na lamang ito bago nagsalita. Kapatid kita kaya kahit ubusin ko pa ang pera ko, walang problema iyon. Basta maging okay ka lang at ang baby natin. Garal-gal ang boses na wika nito. Anong baby? Nahihintakotang tanong niya. Buntis ka, Rio. 7 weeks na. Patawad. Kasalanan ko lahat ng ito. Dahil sa kapangasan ko kaya umabot sa ganito. Tanga-tanga ko talaga. Kanina pa ako mababaliw kakaisip kung paano na tayo. Kung paano na magiging buhay na magiging anak natin. Rio, patawarin mo ako. Hindi ka agad kita nahanap kaya nangyari ang ganito sa atin. Lumuluhang pahayag nito. Siya naman ay napabunghalit ng iyak. Ano ba namang pakikipaglaro sa kanila ng tadhana ito? Napakalaki ba ng kanyang kasalanan para parusahan siya ng ganito? Napatunayan niya na magkapatid sila ni James tapos eto na naman may kasunod na naman dagok sa kanyang buhay. Normal pa ba yung ganito? Paano niya haharapin ang galit ng kanyang itay at kuya? At paano niya ipagtatapat sa mga ito na ang ama ng kanyang ipinagbubuntis ay walang iba kundi si James na kanyang panganay na kapatid pala?
Parang pinipiga ang kanyang puso ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapag-isip ng tama. Basta gusto lang niyang umiyak ng time na iyon. Naririnig din niya ang pag-iyak ni James. Ramdam din niya ang bigat ng nararamdaman nito. Diyos ko, ano po bang dapat kong gawin? Mahal na mahal ko po ang lalaking ito, pero kayo na ang gumawa ng paraan para kusa ko siyang layuan. Pero bakit naman po ganito? Bakit pa rin niyo hinayaang may magbunga sa malaking pagkakamaling nagawa namin? Diyos ko, higit kailanman ngayon ko kailangan ng tulong niyo. Tulungan niyo po akong malampasan na lahat ng ito. Umiiyak na taimtim niyang panalangin sa puong may kapal. Pakiramdam kasi niya ay hindi niya kakayanin ang pagsubok na ito. Hindi niya alam kung papaano lulusutan o susolusyonan ang lahat, pero alam niyang hindi siya pababayaan ng nasa itaas. Hindi ko matanggap, Rio. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang pinakamamahal kong babae at ang magiging anak ko hindi ko pwedeng ariing akin. Hindi ko pwedeng makasama sa iisang bubong bilang isang buong pamilya. Mga magulang natin na nagkasala, pero bakit ganito? Tayo ngayon na nagdurusa. Umiiyak na pahayag nito. Bigla nitong ginagap ang kanyang mga kamay at saka buong pagmamahal nitong hinalikan iyon. Nabasa pa nga na luha nito kaya awang-awa siya dito. Hinawakan niya ito sa pisngi at marahang hinaplos iyon. Pinunasan na rin niya ang luha nito gamit ang kanyang palad. Siguro may magandang plano sa atin si Lord James. Kaya nangyari ang ganito sa atin. Hayaan natin. Gabayan niya tayo sa lahat ng maaaring mangyari sa atin at sa ating magiging anak. Basta mangako ka sa akin na hindi mo sasabihin kahit na kanino ang lihim nating ito. Lalo-lalo na kay Itay at kay Kuya Joel. Ayokong kasuklaman nila tayong dalawa. Kahit hindi naman natin sinasadya na mangyari ang bagay na ito, meron pa rin tayong pagkukulang. Dahil hindi natin nagawang pigilan ang ating mga sarili. Kaya please lang, ayokong mas lumala pa ang karamdaman ng aking Itay. Natitiya ko kasi kapag nalaman niya baka atakihin na naman siya ng sakit niya. Pahayag niya dito at saka pakiusap na din. Hindi ko kaya, Rio. Hindi ko kayang mawalay sa iyo. Ano kaya kung tumakas tayo? Yun bang magtungo tayo sa ibang lugar? Yung walang nakakakilala sa atin at doon tayo magpakasal? Gusto kong tumanda kasama mo. Gusto kong makilalang ama ng anak natin. Payag ka ba sa nais ko, Rio? Please, kahit ngayon lang. Handa kong iwan na lahat para lang makasama ka. Pagsusuma mo nito habang umiiyak. Mas lalong lumakas ang iyak niya. Napakasarap pakinggan na lahat ng sinabi nito. Napakasarap pangarapin na makasal dito at makasama ito habang buhay, pero hindi. Sana nga ganun lang kadali yun. Sana nga maaari niyang gawin iyon, pero batin niyang hindi tama. Mali sa mata ng tao at mas lalong mali sa mata ng Diyos. Kaya naman sunod-sunod ang kanyang naging pag-iling. Hindi maaari, James. Mahal na mahal din kita at hindi ko rin kayang mawalay sa iyo, pero kailangan nating kayanin. Dahil magkapatid tayo. Huwag na nating dagdagan pa na gawa na nating kasalanan. Lumuluhang tanggi niya dito. Pero Rio, oh shit, ang hirap, Rio. Sobrang hirap tanggapin. Humahagulhol ng wika nito. Niyakap niya ito ng buong higpit at nag-iyakan silang dalawa hanggang sa tila wala nang mailabas na luha ang kanilang mga mata. Bumitaw ito ng tila parehas na silang nahimas-himasan. Sorry, Rio, sa mga nasabi ko. Talaga naiibang na ako eh. Ang gulo-gulo ng isip ko. Alam kong mali iyon, kaya sorry ulit. Bilang kuya mo, dapat ako yung gumagabay sa'yo. Kaya pasensya na. Hindi na ulit iyon. Mauulit pa. Naluluha pa rin paumanhin ito. Napabuntong hininga siya ng malalim. Kalimutan na natin iyon, James. Basta mag-isip tayo ngayon ng paraan para magkaroon ng maayos na buhay sa baby. Wika niya na pinipigilan na ang pagpatak ng luha. Kailangan ipaalam natin ang tungkol sa pagbubuntis mo sa pamilya mo, pero bago iyan, dapat makausap muna natin sa Brad. Kailangan ipaintindi natin sa kanya ang lahat. Alam ko may intindihan ka niya, Rio, dahil mahal ka ng pinsan ko. Siya na lamang ang natatanging paraan para maitago natin ang pagkatao ni baby. Kailangan mo magpakasal kay Brad.
Tila hirap na mungkahin ito. Nais niyang tumutol pero wala silang ibang choice. Ayaw niyang gamitin ang kabutihan at kung totoong mahal siya nito. Mas lalong ayaw niyang samantalahin ang nararamdaman nito pero wala nang iba pang paraan eh. Hindi maaaring malaman na lahat na ang tunay na ama ng kanyang baby ay ang kanyang kapatid. Muli siyang humugot ng malalim na buntong hininga bago nagsalita. Pahayag ako, James. Pahayag ako sa mungkahin mo. Siguro naman kapag kasal na kami ni Brent, matututunan ko din siyang mahalin. Pero ang hindi ko lang sigurado ay kung kaya niyang tanggapin ang sitwasyon ko. Alam ko mabait siya pero sa sitwasyon ko ngayon baka isumpa pa niya ako. Alanganing wika niya. Nakita niya ang bahid ng sakit sa mga mata nito nang mabanggit niya na baka matutunan niyang mahalin si Brent pero gaya niya, wala naman na sila pang magagawa. Ako nang bahala doon, Rio. Alam kong mahal na mahal ka rin ang pinsan ko kaya matatanggap rin niya ang sitwasyon natin. Malungkot na wika nito. Sige, pumapayag ako kung yan ang nais mo. Wika niya. Saglit, tatawagan ko lang siya. Wika nito at saka tumayo muli at tinawagan nga ang pinsan. Narinig niyang nagkasundo ang mga itong magkikita sa mansyon. Natatakot siya sa maaaring isipin o maramdaman sa kanya ni Brent at hindi rin siya nakasisigurado kung malalaman ito ni Tatang at ng kanyang Sir Carlo. Pero bahala na. Kailangan lamang niyang itago ang lahat sa kanyang itay para hindi na ito muli pang atakihin ng sakit nito. Nakaya pa nito nung una pero hindi na siya nakasisiguro kung kakayanin ulit ng kanyang itay kapag inatake ulit ito. Sa mansyon tayo magtutungo, Rio. Kailangan makumbinsi muna natin sa Brent at kung kinakailangang maglumuhod ako sa kanya, gagawin ko iyon. Maging safe lamang kayo ng aking anak. Tsaka huwag mo na masyadong intindihin ang inyong lupa. Ako na bahala doon. Wika nito sa kanya. Ipapaalam ba natin ang tungkol sa'yo bilang ama ng bata? O ililihim na lang din natin sa kanya? Tanong niya. Alam na niya. Alam niyang may nangyari sa atin dahil nagkatampuhan kami nung nakaraan dahil sa'yo. Sa bagay, sa una pa lamang na may mangyari sa atin nakabuo na tayo kaya batid kong hindi na siya magtataka pa kung bakit nabuntis kita. Pero kung kinakailangan kwento ang tungkol sa bagay na iyon, sasabihin ko sa kanya isa-isa para malinawan siya. Basta huwag ka na mag-worry ha. Baka makasama pa iyan kay Bibi. Wika nito at saka siya inalalayan para tumayo. Sige, salamat. Tipid na wika niya at saka nagpa siya ng lumabas ng silida. Nakasunod naman ito sa kanya. Aalalayan sana siya nito pero mas ninais niya ang mauna para hindi na siya nito mahawakan pa. Ilang minuto pa at lula na sila ng kotse ni James. Gabi na kaya minabuti niyang tawagan ng kanyang Kuya Joel at sabihing okay lang siya. Pero kailangan niya magpaabot hanggang umaga dahil oobserbahan pa ang kanyang kalagayan. Nakokonsensya tuloy siya. Ayaw sana niyang magsinungaling pero kailangan dahil baka hindi maging ganoon kadali ang pagpayag ni Brent. Kaya mas mainam nakaharap din siya sa pag-uusap ng mga ito. Alam niyang silang dalawa ni James ang mahihirapan sa pagpapakasal niya kay Brent pero batid niyang maging si Brent din. Kaya ngayon pa lang ay hihingi na siya dito ng kapatawaran. Ano? Magkapatid kayo? Gulat na bulalas ni Brent. Oo, Brent. Ipinagtapat namin ito sa iyo ni Rio dahil may problema kami. At alam kong ikaw lamang nag-iisang makatutulong sa amin. Wika ni James. Paano? Anong tulong? Takang tanong nito. Mahal ko si Rio. Mahal na mahal ko. Pero natuklasan namin na magkapatid kami kaya hindi pwede at alam kong mahal mo rin si Rio. Kaya ikaw ang nalapitan namin. Wikang muli ni James at tahimik lamang naman siya habang katabi ito. Wait. Ang gulo, kuya. Yes, I love her. Pero paano naman ako makatutulong sa problema mo? I mean, sa problema ninyong dalawa. Kaya na sabi mo, mahal mo rin si Rio. Eh di mas mainam na kalimutan mo na lamang siya para tapos ang problema. Isipin mo na lamang na pagmamahal bilang kuya niya ang nararamdaman mo. Hindi ko lang maintindihan kung saan part ako makakatulong sa inyo. Tila gulong-gulong wika nito. Medyo nagulat siya sa sinabi nito tungkol sa nararamdaman sa kanya. Napabuntong hininga siya. Buntis ako, Sir Brent. Nautal na si walat niya dito sa kalagayan niya. At si James ang ama. Patuloy niya. Ano? Nalalaki ang matang bulalas nito. Tila hindi makapaniwala sa sinabi niya. Isang napakalaking kasalanan ang nagawa namin, Brent. Hindi man sinasadya dahil nakainom ako noon at siya din. Pero hindi pa rin pwede dahil nga magkapatid kami.
Sana maintindihan mo kami, Brent. Mas gugustuhin ko mapunta sa ang kapatid ko kaysa sa iba. Ang nais ko, pakasalan mo siya, Brent. Parehas kayong mahalaga sa akin kaya sana'y pagbigyan mo na ako. Hindi rin naman sa'yo iba ang magiging anak namin. Ipinapangako ko na ituturing ko na lamang na kapatid sa Rio kahit na masakit ito para sa akin. Mahabang pahayag ni James. Ganun lang ba yun kadali sa inyo, kuya? At ikaw, Rio? Akala ko iba ka pero ano to? Nais niyo akong gamitin para pagtakpan ang kasalanang nagawa niyo? Mahal kita, Rio, pero hindi ko yata kayang tanggapin ako ang sasalo ng bunga ng inyong kasalanan. Puno ng hinanakit na wika nito. Sorry, Sir Brent. Ngayon lang din namin natuklasan ng tungkol sa baby. Please, tulungan mo ako. Kapag kasi nalaman ito ng itay na may namagitan sa amin ni James, lalo pat alam niya na magkapatid kami, baka atakihin na naman siya sa sakit niya. Please, ikaw na lamang maaari makatulong sa akin, Sir Brent. Please po, tulungan mo ako. Naluluhang pakiusap niya dito. Kailan pa iyan? I mean, saan at kailan nangyari ang bagay na iyon sa inyo? Tiim ang bagang nawika nito. Sa kubo, sir. Noong natulog po tayo doon na magkaroon ng pagtitipon. Nahihiyang sagot niya dito. Ayaw man niyang malaman ito ang tungkol sa ganoong bagay minabuti na lamang niyang sagutin ito. Ha? Bakit tumagal ka pa sa mansyon pagkatapos nun? Ilang linggo pa lumipas bago natuklasan ni Kuya ang tungkol sa iyo. Takang wika muli nito pero mahalata dito na nasasaktan nito. Akala ko noon panaginip lang ang lahat kaya ganoon. Maawa ka sa amin, Brent. Alam kong mahal mo rin si Rio at ayaw mo siyang nahirapan kaya sa'yo kami lumalapit. Please, tulungan mo kami. Pakiusap naman ni James. Ano ang dapat kong gawin? Seryosong wika nito. Parehas silang tila nabunutan ng tinik sa dibdib ng tanungin nito iyon. Wala mang formal na pagpayag nito pero batid nilang tutulungan na sila nito. Ipagtatapat natin sa itay at kuya kung ipinagbubuntis ko, Sir Brent. At sasabihin natin sa kanila na ikaw ang ama nito. Pero kung hingin ng itay na pakasalan mo ko, sana'y pumayag ka. Hindi ko man maipapangako sa iyo na matututunan agad kitang mahalin pero ito lamang ang matitiyak ko. Magiging mabuting may bahay ako sa iyo. Sana kahit yun lang sapat na. Pero alam ko namang hindi ka mahirap mahalin kaya siguro sa tagal matututunan din kitang mahalin. Wika niya dito. Napansin niya ang pagguhit ng kasiyahan sa mukha nito nang marinig iyon. Pumapayag na ako sa nais niya. Kailan ba natin ipagtatapat kay Tito ang lahat, Rio? Maaliwalas na ang mukhang wika nito. Bukas na sana, Brent. Sa ngayon magpapahinga na muna tayo. Wika naman ni James. Sige, pero may kondisyon ako. Ayoko nakikita kapag naglalalapit kay Rio, Kuya James. Hindi niyo kasi makakalimutan ang nararamdaman ninyo kung patuloy pa rin kayong malapit sa isa't isa. At yung nga pala, Rio, sa silid ko ikaw matutulog. Sa kama ka at ako naman ay sa malaking sofa na nandoon. Seryosong wika nito. Pero Brent, protesta ni James. Kung hindi ka papayag, kuya, okay lang. Pero huwag niyo na ring asahan na makakasama niyo pa ako bukas. Tiimbagang na wika nito. Sinaway naman niya si James. Sananyasan din niya ito na pumayag na. Sige, pumapayag na ako. Napipilitang pagsang-ayon ni James. Don't worry, Kuya James. Safe sa akin ang kapatid mo. At sana, magpakakuya ka na nga sa kanya. Mariing wika nito. At saka hinawakan na ni Brent ang kanyang kamay at nagtungo na sila sa room nito. Naiwan namang natitigilan si James at kuyom ang mga palad na nagpasyang magtungo na lamang sa silid ng kanyang papa. Hindi pa ito nakahiga dahil nanonood pa ito ng TV habang umiinom ng tsaa. Oh, iho, maghapon kang nawala. Ano ba yung nilakad mo? Tanong nito. Hindi pa alam ng kanyang papa ang tungkol sa paghahanap niya sa kanyang mga kapatid, kaya nag-iisa't dalawa siya kung sasabihin niya ang tungkol dito. Pero may karapatan itong malaman ang totoo lalo pa at balak niyang tulungan ang mga ito. Papa, nahanap ko na po ang aking mga kapatid. Wika niya saka umupo sa tabi nito. Mga kapatid? Anong ibig mo sabihin? Kunot nung tanong nito. Ilang taon ko na rin po kasing pinaimbestigahan ng tungkol kay mama. Natuklasan ko po na may mga anak siya sa pangalawa niyang asawa. Paliwanag niya dito. Pangalawang?
Ang ibig sabihin si Rio ay anak ni Felisa? Gulat na wika nito at napatayo pa. Opo, Papa. Si Rio po at ang kanyang kuya. Malungkot na wika niya at saka napabuntong hininga. Habay, bakit mukhang malungkot ka yata? Hindi ba dapat maging masaya ka kasi nahanap mo na ang iyong mga kapatid? Kunod noong tanong nito. Natahimik siya sa sinabi ng kanyang papa. Dapat ba niyang sabihin dito ang tungkol sa kanila ni Rio? Anong gagawin nito kapag nalaman nito na nabuntis niya ang kanyang kapatid? Gulong-gulo na siya pero parang sasabog na ang kanyang dibdib kapag hindi pa niya nailabas ang tunay na saloobin. Mahal na mahal niya si Rio pero heto siya at siya pa ang nagtutulak dito para mapunta sa iba. Papa, alam niyo naman po ang damdamin ko para kay Rio, di ba? Mahal ko siya at nahihirapan ako sa sitwasyon namin ngayon. Naiiyak na wika niya dito.